Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa ulo ng mga balita, Balitang Bayan. kontraktor na Wawaw Builders pinakakasuhanan ng DPWH, isa sa mga kontratistang mga nasa Immigration Lookout Bulletin Order, posibleng nakalabas na rin ang bansa. Balitang Bayan. Bureau of Immigration isinusulong na paigtingin pa ang pagbabantay sa lahat ng exit ng bansa. Balitang Bayan. Planong pagsasauli ng National Expenditure Program sa ekotibo iniatras na ng Kamara. Balitang Bayan. At singil sa kuryente, namumuro na namang tumaas ngayong buwan. Balitang Bayan. Isan man sa ibaing dagat, international aid agencies na nawagan na ng ayuda para sa mga naapektuhan ng lindol sa Afghanistan. Balitang Bayan. Sports, laban ni Filipina tennis sensation Alex Yala sa Guadalajara Open nabalam dahil sa masamang panahon. Balitang Bayan. At sa showbiz, Phil-Am singer Jessica Sanchez pinabilib ang crowd sa America's Got Talent sa kabila ng 8 buwang pagbubuntis. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na, ngayon po ay 4 sa buwan ng Setyembre taong 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng impilang may todong lakas DWIC 882 at siyempre online Aliw Channel 23. Ang inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras sa 4 na sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo magtungo sa detalye po ng mga tumatambay na balita, alamin po muna natin ang update kung meron pa hubang bagong sama ng panahon na namumuo sa loob o labas ng ating bansa. Weather update ihatid yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Ngayon po medyo may iba yung update natin dahil wala pong binabantayan ngayon na LPA o low pressure area ang Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa ring southwest monsoon o hanging habagat na umiiral po ngayon sa Luzon at sa may Western Visayas. Kaugnay nito, meron nga weather advisory na nilabas kaninang 11 a.m. para po ngayong araw hanggang bukas po ng tanghali. Maghanda lang po sa mga posibilidad posibleng mga pag-ulan dala po ng southwest monsoon o habagat. Dito yan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at sa may Zambales. Samantala, dako naman po tayo sa Metro Manila. Asahan po mga pag-ulan sa susunod na 3 araw, Friday, Saturday and Sunday. Ang Friday, sasamahan pa ito ng mga pagkulog at pagkidlat, pero ayon sa forecast may tsansa pa rin naman na sumikat ang araw. Temperatura nasa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Metro Cebu, ganun din ang aasahang panahon, pero asahan po na sasamahan po ng pag-ulan itong
Pagkulog at pagkidlat sa loob ng 3 araw, 25 to 32 degrees Celsius naman ang expected temperature. Metro Davao, ang Friday po ninyo medyo kalmado at maulap po ang kalangitan ayon sa forecast. Pero ang Saturday and Sunday, ang weekends, dun pa po makakaranas ng mga pag-ulan na sasamahan pa po ng pagkulog at pagkidlat. 24 to 32 degrees Celsius ang expected temperature. Samantala, araw po sumikat kaninang 5:44 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:06 p.m. Sa ngayon, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa detalye nga po ng mga balita, ire-recommenda na ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang paghahain ng criminal charges laban sa Wawaw Builders. Bunsod ito ng nadiskubreng ghost project sa Plaridel, Bulacan na nagkakalaga ng 96 million pesos. Nadiskubre ang proyekto matapos ang personal na pag-iinspeksyon ng kalihim sa Barangay Sipat kaninang umaga. Itutulak din ni Secretary Dizon ang pag-blacklist ng construction firm sa lahat ng proyekto ng DPWH. At bukod sa Wawaw, ay pinapa-blacklist din, lifetime blacklist. Pinag-utos ni Secretary Dizon din ang lifetime blacklisting ng kontraktor na Sims Construction Trading. Dahil pa rin po ito sa Ghost Flood Control Projects. Yan po ay batay na rin po sa pag-iinspeksyon, patuloy na pag-iinspeksyon ng kalihim sa mga nasabi nga pong proyekto. Balitang Bayan. Posibleng nakalabas na ng bansa ang isa sa 35 individual na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inilabas ng Department of Justice. Ayon sa Bureau of Immigration, nakalabas na ng bansa na sabing individual bago pa man ilabas ang bulletin order. Gayunman, hindi pa tinutukoy o pinapangalanan ng BI ni Immigration spokesperson Dana Sandoval ang naturang personalidad at hindi pa bineberipika ang impormasyon ng naturang opisyal. Kasama sa listahan ang ilang opisyal at empleyado ng DPWH, pati ang mga contractor na sina Sara Diskaya at Maria Roma Romando. Sa records po natin, although this has to be verified again, parang may isa po na out of the country. Meron din po mga ilan dito sa mga kalista dito. Ang recently po, parang late August, may biyahe palabas po ng bansa, but they have already returned to the Philippines. Kapon tinig ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Aminado rin ang Bureau of Immigration na bukod sa mga airport at private airstrip, kailangan pampaigtingin ang pagbabantay sa lahat ng seaports at karagatan ng bansa lalo sa illegal migration corridor. Tugon nito ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval matapos maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice sa mga DPWH official at kontraktor na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Sandoval, bagaman monitor nila sa ILBO ang mga personalidad, partikular kung maglalabas-masok ang mga ito ng bansa, isang malaking hamon pa rin ang pagbabantay sa mga backdoor ng Pilipinas. Yung mga tinatawag na illegal migration corridor, admittedly, meron pa po tayong nai-intercept, nakikita po ng mga individuals trying to evade mga paghuli or pag-inspect, dumadaan po sa maliliit na bangka. But yun nga po sa mga investigations na naganap, nakita po na talagang kailangan i-tighten yung pagbabantay sa mga areas na ito. At nagpapasalamat po tayo sa local government unit at sa kapulisan. Kasi mukhang hinihigpitan na po talaga nila itong mga areas na ito na maaaring daanan ng bangka. Kaya po may mga nahuhuli recently, nandun po yan. Hanggang ngayon, hindi mo maaalis na pulo-pulo po yung bansa natin. But yun nga po, malaking tulong din ng LGU at kapulisan na siya po ang nagbabantay. Pumuli ang tinig ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa panayam ng DWIZ.
Balitang Bayan. Para sa 11 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Kabuuan ng National Expenditure Program hindi na ibabalik sa ehekutibo ayon sa isang mambabatas. Alamin po natin ang dahilan ng pag-atras mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Hindi na ibabalik ang buong National Expenditure Program sa ehekutibo sa kabila ng mga nakitang insertions ng ilang mambabatas sa Kamara. Ito ang sinabi ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno matapos magkasundo ang House leadership kagabi. Kasunod dito ng rekomendasyon kahapon ng political party leaders na ibalik ang 2026 NEP sa DBM dahil sa nakitang mga guni-guning proyekto na ipasok at lumutang na proyekto at ang dobleng pondo sa mga proyekto sa ilang ahensya ng gobyerno. Ayon kay DS Puno, nagbigay umano ng payo si House Speaker Martin Romualdez na kung may problema sa pondo sa mga kagawaran ay idaan na lamang ito sa budget hearing, talakayin at bigyang solusyon. Naniniwala si Puno na hindi sila kukulangin ng oras para sa pagtalakay sa panukalang budget. Binigyan din ng mga babatas na nakahanda silang kansilahin ang session break para maisumite lang sa tamang panahon ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Iba pa rin paksa ng mga balita na may meligro na namang madagdagan ng bill sa kuryente ng mga consumer ngayong buwan. Bunsod dito ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM nitong Agosto dahil sa mas mataas na demand at outages ng ilang planta. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IMOP, tumaas ng 15.3% sa 4 pesos 59 centavos per kilowatt hour ang spot prices nung isang buwan mula sa 3 pesos 99 centavos nitong Hulyo. Simula naman July 26 hanggang August 25, bumaba sa 0.7% month-on-month ang available supply sa 20,611 megawatts. Gayong tumaas ang demand sa 1.7% sa 14,052 megawatts. Inaasang mararamdaman ang mataas o pagtaas ng presyo para sa August supply ng mga consumers ngayon ngang Setyembre. Balitang Bayan. Sa oras na 14 na sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali, tanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. Pamahalaan kikita ng higit 6 billion pesos sa loob ng 3 taon. Makarang lagdaan o isa batas ni PBBM ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Tinatayang papalo sa higit 6 na bilyong piso ang magiging kita ng pamahalaan mula 2026 hanggang 2029 mula sa malakihang metallic mining operation sa bansa. Ito matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act ngayong araw, September 4. Sa ilalim ng bagong batas, bubuo ng progresibo at legal na stable tax regime para naman sa mga malakihang metallic mining operations. Papatawan ng royalty na 5% ng gross output ang mga minahan na matatagpuan sa loob ng mineral reservations. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa impilang may todong las. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mantala plano ng Kamara na ibalik sa Malacanang 2026 budget kinontra ng isang senador pero kanina nga po, ayan na nga, ay inatras na po ng mababang kapulungan. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Hindi ubra ang plano ng Kamara de Representantes na ibalik sa Malacanang ang National Expenditure Program o NEP para sa 2026 matapos matuklasan ang mga mangled o mga questionabling entries. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ang mas magandang gawin ay pagsumitihin ang Department of Public Works and Highways ng errata sheets at idaan ito sa Department of Budget and Management
para pag-aralan pagkatapos ay nasa kamay ng Kongreso kung i-adapt ito. Binigyan din ni Lacson na kung hindi binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga sangkot sa manumalyang flood control projects dahil sa naranasang sunod-sunod na malawakang pagbaha, mananatiling hindi napipigilan ang pagmamanipula ng budget. O narito pinunan ni Lacson ang ilang kapwa mambabatas, ang ilang IT at ilang kapwa mambabatas ang ilang items sa NEP na nagpapakita ng sabwatan sa pagitan ng DPWH at ilang mambabatas. Nabanggit ni Lacson ang karanasan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III kung saan may tumawag na taga-DPWH staff ni Soto matapos nitong manalo sa eleksyon. Ayon sa taga-DPWH, maaari daw magpalista si Senator Soto ng insertion, bagay na hindi nito pinatulan. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kaunlaran naman ng bansa, hindi dapat ikapinsala ng mga mamamayan at kalikasan ayon kay Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Verdes. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kaunlaran ng bansa hindi dapat ikapinsala ng mamamayan at ng kalikasan. Ginawa ni PBB ang mapayag matapos lagdaan ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act o yung RA number 12253 sa Malacanang. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na tinitiyak ng bagong batas ang pananagutan at transparency sa industriya ng pagmimina. Nakasad sa bagong batas ng mga mining companies na nasa loob ng itinalagang mining sites ng pamalaan ay obligadong magbayad ng 5% royalty mula sa kanilang gross output. Samantala, mga nasa labas naman ng mineral reservations ay sisingilin batay sa margin-based royalty mula sa kanilang kita. Dagdag pa rito, ipapataw naman ang karagdagang buwis kung lalampas sa 30% ang kanilang profit margin. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa impilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Re-enacted budget, ibinabala naman ni Senador Sherwin Gatchalian. Pang-report, buhat kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Maaaring maging reenacted ang budget sa susunod na taon. Ito ang babala ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Oras na magpasyaan niya ang Kamara de Representantes na ibalik sa Malacanang o sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program o NEPA. Bagamat sa pagkakaalam ni Gatchalian na hindi pa nangyari na pinilit ang buong panukalang pambansang budget sa DBM, pero posible anya itong gawin. Hindi anya ginagawa ang pagbabalik ng panukalang budget dahil sa maantala ang budget process at mahalagang maaprubahan ito bago matapos ang taon, pero hindi anya ito imposible. Paliwanag ni Gatchalian, may ibang mekanismo para ayusin ang budget tulad ng pag-amend at pagpasa ng errata. Matapos na madiskubre na mayroon pang budget allocation sa NEP para sa mga infrastructure projects na tapos na, inirekomenda ng 40 leaders sa Kamara de Representantes na ibalik sa DBM ang panukalang 2026 budget. Sa panig ng Senado, sinabi ni Gatchalian ay pagpapatuloy nila ang budget briefing at atasan ng mga ahensya ng gobyerno na may problema sa kanilang appropriations na magkakit din ng amendment. Kaso ng DPWH, sinabi ni Gatchalian, magsasagwa sila ng kaukulang corrections tulad ng pagtanggal sa budget nito para sa flood control projects at inilipat nila ito sa edukasyon. Ayon kay Gatchalian, nababahala siya sa schedule dahil nais nilang maaprubahan ang budget bago matapos ang para maiwasan na magkaroon tayo ng reenacted budget. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong nakasad WIC. Nagbabalita ng tama, naglilipan ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ Patrol Report! Balik po tayo sa mga issue po ng mga kontraktor. Kinumpirma ng Bureau of Customs na 8 sa 12 luxury vehicles na mag-asawang kontraktor na sina Sara at Pacifico Diskaya ay walang entry record sa bansa. Ito ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ay batay sa initial report
na kanilang hawak matapos maghain ng search warrant sa tanggapan ng St. Gerard Construction, isa sa siyam na kumpanya ng pamilya Diskaya. Binigyan ang mga Diskaya ng 10 araw para maglabas ng ebidensya na binayaran ang lahat ng buwis para sa kanilang mga high-end vehicles, makaraang ibalik sa kanilang compound ang mga naturang sasakyan na inisyo ng search warrant, kabilang yung Rolls-Royce na mayroong payong at Bentley units. Target naman ng adwana na makapaglabas ng isa pang search warrant para sa iba pang luxury cars ng mga naturang kontraktor. Balitang Bayan! Ognay pa rin yan, pag-i-issue ng sabina sa ilang kontratista at mga taga-DPWH aprobado na ni Senate President Escudero. Sa pang report, buhat kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Inaprubahan na nga ni Senate President Escudero ang pag-i-issue ng sabina sa 5 kontratista at 3 opisyal ng DPWH na pinaharap sa panibagong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes, September 8 ukol nga sa anomalous sa flood control projects. Sa rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kanyang hiniling kay Senate President Escudero na isabina ang mga sumusunod. Itong mga kontratista na sina Darcy Kimel Respicio, General Manager ng Darcy and Ana Builders and Training, Sally Santos, Owner Manager ng SYMS Construction Training, Pacifico Diskaya, Authorized Managing Officer ng Alpha Omega General Contractor and Development Corporation, si Mr. Cesara Rowena. Ang mister ni Cesara Rowena Diskaya na nakumpronta na ng mga senador ukol sa kanilang flood control projects at siyam na construction firms at luxury vehicles. Si Maritoni Milegrito, ang Authorized Managing Officer ng Elite General Contractor and Development Corporation, at Edgardo Sagum, Owner Manager ng Edmari Construction and Training. Ang mga pinasabdina naman ng mga taga-DPWH ay mga pawang nakatalaga sa Bulacan First Engineering District Office. Ito sina Engineer JP Mendoza, ang Chief ng Construction Division ng Bulacan First District Engineering Office ng DPWH, Engineer Brice Erickson, Engineer Juanito Mendoza, at nilagna na nga ni Escudero ang sabina de Sistecum para sa maging kay Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba na hinihinga ng Committee ng Fraud Audit highlights o report ukol sa pagsusuri sa mga flood control project ng DPWH at kopya ng sagot ng mga iniimbestigahan nito. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! 80 umanong sasakyan ng mga Diskaya hahabulin na rin ng kosto. Detalye naman mula kay Patrol 24, June Samson. Hahanapin ng Bureau of Customs ang alegasyon na mayroong 80 luxury cars ang pamilya Diskaya. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na 12 pa lamang ng mga mamahaling sasakyan ang nasa kanilang kustodiya dahil ito lang ang nakapaloob sa search warrant na inisyu ng Manila Regional Trial Court. Nilinaw naman ni Nepomuceno na may napaulat na 28 ang mga luxury vehicles habang ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada ay aabot ito sa 80, kaya isa sa ilalim ito sa mas malawak na investigasyon. Samantala, tiniyak naman ng BOC na kabilang sa kanilang investigasyon ang mga kaanak ng mga Diskaya dahil naman sa ulat na posibleng inilipat sa kanilang pangalan ang ilan sa mga sasakyan. Patrol 24 ang Samson para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ Patrol Report! Samantala, 2025 GAA Table Tennis Tournament sa SSS Main Office binuksan na. Ang special report na ito ay hatid ni Angelo Baino.
OCC Athletic Association Table Tennis Tournament sa RM Hall, SSS Main Office, East Avenue, Diliman, Quezon City. Kabilang sa mga kalahok ang Philippine Charity Sweepstakes Office na nagpadala ng mga manlalaro mula sa iba't ibang dibisyon para sa male at female categories. Dumalo sina PCSO GAAI Executive Committee Secretary Maria Sherry Pamintuan at Athletic Director Sotero Miguel na nagdeklara ng opisyal na pagbubukas ng torneo. Nagbigay ng welcome remarks si SSS Attorney Marichel Reyes habang naghatid ng inspirational message si Bernard Alan Laguesma. Kasama ring lumahok ang Land Bank of the Philippines, PhilHealth at SSS. Ayon sa PCSO, ang kanilang aktibong partisipasyon ay bahagi ng suporta sa kapakanan ng mga empleyado, lalo na sa pagpapatibay ng pisikal na kalusugan, disiplina at pagkakaisa sa pamamagitan ng sports. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo po ba na ang bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayo nating mga kababayan lalo po sa kanilang pangangailangang medikal. Basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya sa PCSO ay may kawang gawa. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang po ilang mga paalala. Philippine Standard Time. Commissioner Wenner Contihino, 27 sandali bago sumapit. 27 sandali makalipas ang alas 12. Right, tayo po ay nasa ikalawang sigwado na po ng Balitang Bayan sa oras na nga po na ganap ng alas 12:30 na po ng Balitang Bayan ng tanghali. Ay tayo po ay tumanggap pa ng ilang pang mga reports. SWS survey na nagsasabing 35% ng mga Pinoy ang umangat ang antas ng pamumuhay sa nakalipas na isang taon ikinalugod ng Malacanang. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Ikinalugod ng Malacanang ang resulta ng pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS na nagsasaad na 35% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang naniniwalang gumanda ang kanilang buhay sa nakalipas na 12 buwan. Isinagawang survey noong June 25 hanggang 29 na ayon sa SWS ay may tuturing itong mataas na net gainer score na pumalo sa plus 12. Sa katunayan, ito raw ang pinakamataas na net score mula pa noong December 2024 kung saan naitala ang plus 13 ayon pa sa SWS. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makakaasa mga Pilipino na patuloy na magsusumikap ang pamahalaan para mapabuti ang kalagayan at kalidad ng buhay ng bawat mamamayan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totonglas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, halos kalahating bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Bureau of Customs sa isang courier house o warehouse sa Vitas, Tondo, Maynila. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakumpiska ang 70 kilong kontrabando na nagkakalaga ng 476 million pesos sa loob ng 3 balikbayan boxes sa 2 magkahiwalay na container van. Napag-alamang mula pa California, USFA ang mga naturang parcel na nakatakdang ipadala dapat sa isang address sa Bacoor City, Cavite. Paalala naman ni Commissioner Nepomuceno, tanda ng sakripisyo ng mga OFW mga balikbayan box at hindi dapat ginagamit sa anumang illegal na gawain. Tiniyak naman ng Customs Commissioner ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya para maharang ang anumang illegal substances na tatangkaing ipuslit sa bansa. Balitang Bayan. Alright, sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad sabagat makakausap po natin ang dati pong kalihim ng Department of Public Works and Highways sa katawan po ni Secretary Rogelio Babe Singson. Secretary, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po, Secretary. Yeah, magandang hapon, magandang tanghali. Opo. Salamat. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin po dito sa himpilan. Sec, kayo po ba ay nakonsulta na po? Kasi sinasabi ho kahapon ni Secretary Vince Leeson, siya po, ng bagong DPWH Secretary,
Kasama Yeah. po niya kayo sa mga o kasama po kayo sa mga kukonsultahin po niya. Nakausap na ho ba kayo? Yeah, ever since naman, noong pang nasa DOTR siya, nag-uusap na kami tungkol mga right of way, doon sa mga Apo. projects nila. So hanggang ngayon, until immediately after his appointment, nag-usap na kami and may mga kasunod pa. Mhm. All right. So, saan na po natin yung mga susunod po na yan. Pero, of course, dito po tayo sa mainit pong issue. Of course, yung flood control projects. Pero palalim na po ng palalim, Secretary Singson, ang issue pong ito at meron na pong humantong na po tayo doon sa sibakan, sa tanggalan po, sa serbisyo ng ilang po mga opisyal, lalo po dyan sa DPWH. Matanong nga ho namin kayo, Secretary, sa inyo ho ba nung panahon po ninyo, nung Aquino administration, paano ho bang ginawa po ninyo noon at tila na team ang, of course, batid naman natin, it's an open secret naman po, pag sinabi pong DPWH, talagang balot po, ika nga, ng korupsyon. Paano ho bang ginawa niyong paraan, Secretary Singson? Well, malaking bagay yung suporta ng Pangulo. No? So, kwento ko din kay Vince, pagpasok ko dyan, I had to replace, if I can remember right, yung mga numbers, mga 20% ng personnel, I had to either retire, separate, or give them early retirement. Kasi alam naman natin may lalong-lalo na sa sitwasyon na ngayon. May paper trail, sinong district engineer, sinong member ng Bids and Awards Committee, sino nag-inspeksyon, sinong final payment, sino nakapirma dyan. Ang liwaliwanag naman kung sino yung mga involved. Doon lang sa 15 contractors na binanggit ni Pangulo. Alright. So dun sa 15, kasi actually, ano pa yan? Meron pang ibang mga contractors din, di ho ba, Secretary? Opo, yung doon ho ba sa, of course, sa bidding, may ano din po kayo, may, kasi ang laki ho ngayon Secretary, ng pondo pong pinag-usapan. Yes. Alos, tama, no? More than $500 billion pesos ang pinag-uusapan po natin. At dito po sa isinasagawa pong investigasyon ng Kongreso, Senate and House, though ang sinasabi ng iba na dapat yan talaga ang silipin talaga diyan, yung doon ngayon sa insertions na sinasabi nila, yun ang pinag-uugatan. Kayo ho ba, Secretary, sa panahon nyo, paano po ninyo nagawa yun? Zero. Opo. Paano po ninyo nagawa? Bawal ang insertion. Sinabi ko sa mga kongresista, ito lang yung mga programa na projects na pwede kong puntahan o pondohan. National roads and bridges, may flood control but under our direct supervision because it is part of a master plan. Pangatlo, yung convergence program. No? At pang-apat, yung identified critical local projects. No? So yun lang, sabi ko sa kanila, magsingit kayo dyan, maglagay kayo ng insertions, kahit nandyan, hindi ko pagagawa. Opo. Sec, with due respect to former Secretary Manny Bonoan, sa inyong palagay, no, opinion nyo po, saan hong parte, saan po banda ng pangangasiwa maaring nagkulang, o let's say, medyo hindi po natutukan ni former Secretary Bonoan? I think DPWH lost control over the insertions. Kasi hindi na lang yung insertions na dagdag. No? Kasi maliwanag nung una kong tinitignan. Yung sinabmit na NEP, halimbawa itong 2025, 900 billion naging 1.1. So maliwanag na may dinagdag na 200 billion. Pero nung nag-usap kami ni Secretary Manny, sabi niya, hindi lang yan. Tinanggalan pa kami doon sa regular program na sinabmit namin sa NEP ng mga 250 billion. So lumabas, 450 bale yung projects na in-insert coming from lower house at saka Senado. Opo. Kayo ho ba last sa inyo pong pag-upo noon, gaano ho ba kalaki ang pondo po sa flood control? Para po ma-compare po lang natin. Ang
over my 5 years, ang computation ko, mga 180 billion lang. 180 bilang. At ngayon, isang taon, 300 billion. Opo. Lunod talaga, lunod. O yun, opo. Pero meron din ho ba kayong mga nasilip ko na mga kahina-hinalang projects, let's say, substandard or ghost projects, Secretary? In terms of ghost, wala. No? Kasi, as I said, no, identified lahat yung projects. Talagang hinihimay ko yon, no? In fact, pagka sa mga discussions sa lower house dati, pag magtatanong sila, manghihingi sila ng ganito, meron akong information at my command, no, nasa aking iPad kung gaano kahaba yung national road doon o gaano kahaba yung ilog doon. But isasagutin ko agad sila, ba't ganyan kalaki yung hinihingi mo? Yung sa jurisdiction mo, ganit ilang kilometro lang yan. No? Opo. So, tsaka may unit cost kami parati. Hindi pwede yung magkatabing distrito, iba presyo ng simento from one district to another. Alright. Dati we had always yung tinatawag na DUPA, unit cost analysis. Oh, okay. Opo. So, standard naman yan, yung kilometro, gaano kapal. Pati flood control, meron talagang unit pricing. Detalyado talaga. Oo. Opo. Secretary, dahil po sa isinasagawa pong investigasyon ng 2 kapulungan, though sa Senate may tutuloy ang hearing by Monday, sa tingin ho ninyo, saan ko hahantong po itong investigasyon po ng Senado at Kamara considering na merong ilang pong mambabatas na idinadawit po rito? Maliwanag naman yan. Sino ba nag-insert yan? Yun. May paper trail nga. Na-identify na natin. Identified na rin nila SecWits. Saan-saan yung distritong may insertions. Kitang-kita mo naman. Iko-kumpara mo saan yung flood mapping ng Project NOAA. May listahan pa eh. May listahan per province. Hindi man ata, it's skewed. Ibig sabihin, kung saan nag-focus ng pondo, hindi naman flood-prone area yun. Alright. Kayo ho ba ay pabor, I think, malamang nakausap na rin ho marahil kayo, no? Meron pong itatatag na independent body or independent commission. Are you open po for mapabilang din po kung aalukin po dito po sa independent commission na ito? Ang problema, galing ako sa DPWH. Sabihin lang, may mga kaibigan niya, ganito ganyan, may pro-protectionan. Dapat talagang independent. Hindi konektado sa DPWH, hindi rin galing, halimbawa, hindi rin of recent years galing sa COA. Hindi politiko? Hindi. At saka ako, ang maglalagay ko dyan, babaeng matatapang. Babaeng matapang. Parang may clue na ako, Secretary. Parang alam ko na yan. Pero you're open to give your insights naman po. Of course, kukonsultahin. I'm open naman. Wag na lang kasi sabi mo nga nung dumati ako diyan, top 3 parati yung most corrupt, either DPWH, Customs o PNP. Yan lang naman naglalaban. Opo. Pero naalis kami. Napalitan kami ng iba. So yun. But as I said, insider ako eh. Marami pa akong na-promote dyan. Baka mamaya, sabihin lang, hindi tinanggal si ganito dahil siya nag-promote sa district. Sabihin tao mo. Ganun. But to me, basic, hindi ako nagpasok ng tao ko. Galing lahat sa loob ang promotion. Ayun. Plantilla. Alright. Opo. So, ano po ang may papayo nyo ngayon sa ating, of course, sa ating po mga kababayan and doon naman sa ating mga opisyal, kay Secretary Dizon at sa iba pa hong mga stakeholders, ngayon pong palalim po ng palalim, ito pong investigasyon po na ito and of course, itong issue po na ito. Isa lang ang pakiusap ko sa taong bayan. Meron tayong tinatawag na Citizens Participatory Audit na opisina na tinatag ni Pangulong Noynoy noong 2012. Meron yan, Citizens Participatory Audit. Ngayon, may maliit na opisina yan sa DBM. Okay? Talagang dapat yung mamamayan makialam
Kaya nangyari ito, walang pakialam. Harap-harapan sa lugar mo, distrito mo, tinatapunan na pala ng flood control na walang kakwenta-kwenta. Bale, wala lang, normal lang. O di magdusa kayo ngayon. Ako noon, ini-involve ko yung community leaders. Sabi ko sa kanila, bantayan nyo yung mga projects namin. Tulungan nyo kami mag-monitor. Dahil pag sa laula yan, kayo magdudusa. Pag maayos yan, kayo makikinabang. Ganun lang. Ngayon, wala. Pinabayaan. Kaya nangyari yan. Dati, nung nasa UP ako, konting ganyan lang. Tambak na kami sa Commonwealth. Hindi na madadaanan yan. Sa protesta. Alright. Nako. Marami-rami pa tayong pag-uusapan, Secretary. Mahaba-haba pa. Malamang ay tingnan natin kung anong kahantungan itong kabanatang ito sa ating pong bansa. I keep repeating, we have lost our civic mindedness. Hindi na tayo kada election sila pa din ang binoboto. That's the saddest part. Yun na nga, because we've accepted this, we've kept quiet. All right. Diba? Opo. Nako. Nakakalungkot. Nako, sige po, Secretary, marami pong salamat sa inyo pong oras at magandang hapon po. Salamat. Salamat po, ingat po kayo. Si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Balitang Bayan! Ayan, narinig po ninyo si dating Secretary Singson. Ayan, to quote, nakakalungkot ang sinasapit po ng ating pong bansa. Nawawala na raw yung pagiging civic mindness ng ating pong mga kababayan. Dapat may pakialam tayo, dapat may pakialam po kayo sa ating pong sa mga nangyayari po sa ating pong bayan. Talagang it's a challenge na rin naman po para po sa gobyerno, challenge na rin naman po yan para po sa ating pong mga mamamayan. Salamat muli, Secretary. Sa mga susunod na araw ay aabalahin ka namin kapag lalo sa Lunes. Hingin ulit natin ng reaction si Secretary next week. Lalo yung pagpapatuloy po ng investigasyon ng Kongreso. Samantala, eto, sigurado po ibinida ng Mega World ang kanilang layunin na mapangalagaan ang kalikasan, kaya naman itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking developers na nangunguna pagdating sa usapin ng sustainability. Bilang isang organisasyon na nagtatayo at bumubuo ng malalaking urban projects sa buong Pilipinas, gaya ng Eastwood City, McKinley Hill, Uptown Bonifacio at Newport, malaki ang papel na ginagampanan ng Mega World sa pangangalaga ng kalikasan at iba't ibang komunidad. Isa sa mga proyektong ginawa ng Mega World nitong nakaraan ay ang pakikipagtulungan kasama ang Philippine Army sa Pag-alab Program. Layunin nitong paigtingin ang pagkakaisa ng mga Pilipino para tuloy-tuloy na umunlad ang komunidad. Balitang Bayan! Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala. Oras po natin. District Engineer Wenner Condihino mula po sa distrito ng Spratly Islands. Oras po natin 14 na minuto bago sumapit ang grap na alauna. Pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita sa huling sigwada po ng Balitang Bayan. Formal nang inihain sa Kamara ang resolution of both houses number 2 o ang panukalang magkaroon ng Constitutional Convention para amyendahan ang saligang batas, partikular ang pagpapababa sa minimum age requirement para sa presidente, vice-presidente at mga senador. Iminungkahin ni House Deputy Speakers Paulo Ortega V ng La Union at J. Kong Hu ng Zambales at iba pang leader ng Kamara na miyembro ng Young Guns ang RBH number 2. Sa isinusulong na RBH o itong ang resolusyon, ibababa sa 35 years old mula sa kasalukuyang 40 ang minimum age requirement para sa Pangulo at pangalawang Pangulo at 30 years old naman mula sa 35 years old para sa mga senador. Ayon sa Young Guns, layunin ng panukala na maging bukas ang Malacanang at Senado para sa mas mga batang leader ng bansa. Panahon na nila para marinig ang tinig ng bagong henerasyon dahil ang pamumuno ay hindi tungkol sa edad kundi sa kakayahan, malasakit at kagustuhan na magsilbi sa bayan. Balitang
Bayan. DWIZ Flash Report. Pangalawang ilbo, pinirmahan na po ng DOJ. Alamin po natin ang detalye hatid ni Patrol 24 Jun Samson. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na pinirmahan na niya ngayon pa lamang ang ILBO o yung Immigration Lookout Bulletin Order na hiniling ni Public Works Secretary Vince Dizon laban sa ilang mga DPWH officials at mga contractors. Gayunman ay sinabi ni Remulla na mamaya pa niya ilalabas ang nasabing kopya ng ILBO para maipatupad na ng Bureau of Immigration. Ipinaliwanag ni Remulla na may mga magkakahalintulad na pangalan o personalidad sa inaprobahan niyang naunang ILBO na hiniling naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta kumpara dito sa ILBO na hiniling ni Secretary Dizon. Samantala inamin ng kalihim na hindi niya matiyak kung sino-sino ang mga lumabas na ng bansa na nakalista dito sa ILBO pero tiniyak niya na mayroon nang nakaalis na ng bansa. Patrol 24, June Samson, para sa MP lang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, so magpapatuloy pa rin po ng ilang pa mga balita. Tumanggi muna ang Commission on Elections na pangalanan ng 3 kontraktor na sinasabing nagbigay ng campaign donation sa ilang kandidato noong 2022 national elections. Kasama ang 3 kontratista sa mga kumpanyang may pinakamaraming proyekto sa flood control project sa ilalim ng DPWH. Inihayag naman ni COMELEC Chairman George Garcia na kasalukuyang iniimbestigahan pa kung may nilabag na probisyon ng Omnibus Election Code ang mga nasabing opisyal bago isampa ang posibleng kaso laban sa mga naturang kumpanya. Balitang Bayan. Samantala, Pangulong Marcos pinatitiyak na hindi magagaya sa Indonesia ang mga rally kontra korupsyon ng iba't ibang grupo sa Pilipinas. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Siniguro ng Malacanang na hindi papayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mauwi sa kaguluhan ang mga protesta sa bansa tulad daw ng nangyari ngayon sa Indonesia kung saan umigting ang galit ng mamamayan dahil sa mga isyu ng korupsyon. Kasunod dito na magkakahiwalay na kilos protesta kaninang umaga kung saan sinugod ng mga disaster survivor at mga militanteng grupo ang compound ng mga diskaya at binato ng putik at nag-vandalize habang pinukol naman ng bulok na gulay ang mga pulis sa harap ng tanggapan ng DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo na mananatiling nakaangkla sa due process ang lahat ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Gid pa ng opisyal, ginagawa ang mga hakbang na ito para sa kapakanan ng taong bayan at hindi upang magdulot ng gulo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, pinag-aaralan na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang paggamit ng artificial intelligence para mapalakas ang online games industry sa bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Altenco, sinimula na ng ahensya ang scouting sa AI tools upang mapalakas pa ang regulatory powers nito. Sa pamamagitan ng AI-powered tools, mapabubuti ang Electronic Know Your Customer o EKYC protocols para maiwasan ang katiwalian at mapigilan ng mga menor de edad na makapagparehistro sa anumang online gaming o gambling platforms. Balitang Bayan. Hanggang pa tayo na ng pang mga reports. Magna Carta para sa mga basurero isinusulong sa Senado. Amin po natin ang detalye. Nagbabalik si Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Mahalaga ang papel ng mga garbage collectors sa waste management pero hindi sila nabibigyan ng importansya ng angkop na sweldo at benepisyo at proteksyon para sa kanilang kalusugan. Ito inihayag ni Senator Loren Legarda sa harap ng pagsusulong niya ng panukalang batas na paglikha ng Magna Carta para sa mga taga-kolekta ng basura.
Ang mga basura ay kabilang sa pangunahing dahilan ng mga pagbaha bukod sa mga palpak at ghost na flood control projects at climate change. Sa inihaing Senate Bill number 162 ni Senator Ligado, yung panukalang Magna Carta of Waste Workers, iniuutos ang minimum wage, regularization o security of tenure at SSS o GSIS coverage sa mga nagtatrabaho sa pagkolekta, pagbiyahe, pagproseso at disposal ng basura. Obligahin din ang kanilang hazard pay, overtime pay at night differential, annual medical, dental, mental at psychosocial examination at emergency allowance kapag nagtrabaho sa gitna ng emergency at kalamidad. Nasa panukala na magpapa-accredit ang waste workers sa TESDA. Aatasan ng Department of Labor and Employment na tiyaking maayos ang kanilang kondisyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impinamatodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pa rin balita, seremonya para sa ikatlong nationwide simultaneous earthquake drill ilulunsad sa Campo Aguinaldo. Kabo naman ang detalye ihatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Magsasagawa sa darating na September 11 ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ang Office of Civil Defense o OCD. Payag ng ahensya ang gaganapin ang ceremonial pressing of the button sa Camp Aguinaldo na hudyat ng sabayang earthquake drill sa lahat ng lugar sa bansa. Idaraos ang full-scale exercise sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Katuwang ng OCD sa aktibidad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, uniform personnel, mga lokal na pamahalaan at iba pang sektor. Patuloy na isinasagawa ang earthquake drill upang masiguro ang kahandaan ng mga Pilipino sa posibleng pagtama ng lakas na lindol. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Car dealers naman ng pamilya Diskaya tinutugis na rin ng aduana. Pabalik si Patrol 24, Jun Samson. Inaalam na sa database ng Bureau of Customs kung sino-sino ang mga car dealers ng mga luxury cars na sinasabing pag-aari ng pamilya Diskaya. Gayunman ay ipinaliwanag naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na binibigyan pa nila ng pagkakataon ng pamilya Diskaya na magpakita ng mga papeles ng mga mahaling sasakyan para mapatunayan na dumaan ito sa tamang proseso. Nauna dyan ay nagkusa ang pamilya na ibalik sa compound ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City ang mga luxury vehicles na kabilang sa search warrant. Ipinaliwanag pa ni Nepomuceno na inuna lang ng DOC ang pagsisilbi ng search warrant sa 12 luxury vehicles dahil posibleng niyang mahirapan ng DOC na matunto ng mga sasakyan kung patatagalin pa ang operasyon. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, tayo po ay sumasabi na po sa ating pong pagsamadalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Huwebes. Ngayon pong Setyembre 4, taong 2025 sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po yung likod, Drew Racino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po susunod na DWIZ Network News. Sama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka,